Tayo po iawit muna sa Panginoon. Let us sing Sweet By and By. Okay, hanap po tayo ng lyrics. Let us sing Sweet By and By. There's a land that is greater than day, and by faith we can see it afar. For the Father is over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by. Sing on the beautiful shore the melodious songs of the praise, and our spirits are sure no more, not a sign for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by. First John 9 muna tayo. First John 1:9. Okay, I'm going to give you 3 minutes, 2 minutes to do that. And after that, we're going to pray for our morning service this morning. Let us pray. Gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po sa umagang ito na pinagpilog po sa bawas po sa amin. And then, dito nga po kami ngayon sa aming pananambahan ng umaga. Hindi po natin na kami nakalayo. Dahil naman po namin na aming po sa inyong kasama. At nandito pa rin po kami para po mag-worship sa inyo sa Spirit at Katotohanan. Ganun po nagsama-sama kami ng isang puso. Nandun po yung panalangin na sana matapos na po ito. God na meron mong purpose sa lahat ng ito. Even yung mga virus na yan ay nakaganda po para sa amin. Sabi nga po sa Romans 8:28 na all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Salamat po sa lahat ng pagpapala namin tinanggap sa mga small blessings. Kahit po hirap po kami, ano po yung blessing? So in everything give thanks for this will of God in Christ Jesus concerning. Maraming salamat po dahil sa panahon na ito na mas mapapalapit kami lalo sa inyo dahil tunay nga po man yung puso namin is nandun yung galak para po sa pagpupuli sa inyo. Yun po sa aming service, sa pakikinig po ng preaching, kaya dahil po ang puso ng bawat isa po sa amin. Kaya dahil yung pinta kapagsalita ngayon, pero yung isang ng Espiritu, yun din po ang nakikinig, nasa kanilang yung bahay, nandun yung aming pag-worship, kasama po doon yung aming singing, praying, pagbibigay, although ngayon po, hindi po kami mga supper, pero I know agad, malapit na po ito, matatapos na po ito, in Jesus' name, na
Pagkatapos po nito is nandun na po yung regular na po ulit ng makapag-meet, makapag-puro sa inyo, at nandun na maraming mga realization, maraming mga tagpo sa aming sarili, sa isip namin, sa aming puso, na napakalaga po talaga ninyong salita. Saan ngayon, pantay-pantay kami lahat, walang mayaman, walang mahirap, lahat kami nagtatago, lahat kami naka-lockdown. Pero I know God, may purpose kayo dito, yung pinare-release po kami, na nare-release po namin lahat ng mga bagay na ito, at tanging sa inyo lang talaga kami umaasa. Yan, I know, oh God, na kayo may control na lahat. You are so brave enough para po paglabanan. Kami po bilang mga mananampalataya is nandito para masusubok, mga pananampalataya hanggang saan kami. Maraming salamat po, ganyan po sa buong maghapon na ito, para po sa morning service, sa afternoon service, ganyan po sa mga kapatira namin sa Gate ng San Pablo, kayo pong patuloy magbalat ng gabay sa mga nasa abroad, ganyan po sa iba't ibang lugar. Ito pang samad dalangin, tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, let us continue singing. Let us sing One Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Okay, sumabay po tayo. Trials and temptations, is there trouble anywhere? I should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. When we find a friend so faithful, who with all our sorrow share. Knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Comfort with the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Salamat. So, good morning po muli sa ating lahat, Beta Knights. And good morning, Pastor. Yan, nandito sa unahan ko. At nandito rin si Fred at si Joanne. Si Kuya Abneris nasa kanilang bahay. Hello po sa inyo lahat. At namimiss na po namin kayo. So, we already have 34 viewers. Amen. To God be the glory. And then sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, I hope and pray na okay lang po kayo dyan. At kung meron po kayong pangangailangan panalangin, kung may tutulong man kami, either financial or pero pag financial kay Pastor na lang siguro. O kaya kay Preli, o kaya kay Joel.
Hindi po. Kidding aside, kung meron po kayong pangangailangan na kaya naman po talaga natin gawin nasa church, is kindly chat na lang po kayo sa ating group chat. And then kindly message me, our pastor. Handa po kami tumulong po sa inyo. And then, meron po tayong announcement. So, mamaya po ang ating afternoon service, 4 p.m. So, i-ready nyo na po ulit. And then, ngayon po, dumako na po tayo sa, syempre, another kind of worship is giving. As if sana maging honest tayo ngayon ng ating grace giving ay kahit papanis na naiipon natin para po sa Panginoon. So, tayo muna ay mananalangin para po sa ating offering. So, let us pray. Dear God, Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito at magkakalayo. Ito pa rin po yung aming worship, which is in giving, kung saan patuloy pa rin po ang inyong gawain sa lubat kabas ng bansa, pupayag ng salita, even sa every life, ganyan po sa mga video call. Maraming salamat po sa lahat ng papala na pinagpilog po sa bawat sa amin, na tunay nga po ang mga sa Philippians 4:19 na sinusupply niyo po lahat ng pangailangan po namin, na kahit po ngayon na kami po ay hindi magkakasama, pero andun pa rin po yung provision niyo para po sa bawat po sa amin. Maraming salamat po sa mga kaloob, ganyan po sa pagkakaloob, ganyan po sa mga missionary, suko ng buhay, full time, ang pastor, ang mga pangailangan. Pero I know, God, na kayo pa rin po patuloy magpo-provide sa lahat ng ito, at hindi po namin kailangan mag-fret, hindi pa namin kailangan mag-worry. Alam ko po na ipoprovide niyo po lahat ng ang pangailangan. Ganyan po pagpalain niyo binigay, tsaka sa nagbigay, tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, let us sing another song. Baka may request po kayo dyan? Sige, kantahin po natin ng He Lives. Marami na. Ako po, nasa 30. Yan. Hello, Tita Mina. Yan, si Preli. Si Preli. Ah, dito ka pala. Well, let us sing Because He Lives. So, ako rin pong pianista. Debira lang po. Let us sing. That quality song. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Sabay po tayo. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Wala na yung takot. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Verse 2. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy in Him. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Last verse. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's path, I'll walk with faith, and then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face
morning. Maraming po salamat. So, ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating pinatawag nating part of our worship, which is preaching. And then, ating tatawagin ngayon ang ating pinakagwapong pastor. So, kami-kami lang po dito, as if parang auditorium ang bahay na to. Ano po. Pero parang hindi po kami komportable. Pero sa biyaya po ng Panginoon, thank you sa technology pa rin, siyempre, sa FB. Kahit pa paano is nakapagtipan pa rin tayo. So, tawagin ko ang ating pinakagawang pastor. Ayan, yung nayusan na. Make up. So, si Pastor Noel na to. Thank you, Brad John Ray, ang pinakapoging song leader. So, ngayong umaga, tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ngayong umaga. At alam ko, inaantay niyo na ito. Sana excited po kayo. Kaya na-excited ko paano mag-please ng Lord God. Si Brother John Ray, napakaaga kanina. Makikita natin excited din siya. Si Brother Abner. Sabi ko niya. Thank you, Brother Abner, sa maraming itlog at saka sa love gift. Grabe. Talagang sa oras ng mga crisis na to, makikita po natin yung provision ng Panginoon na He will provide. Salamat sa nagbigay ng pang-groceries from abroad. Okay? So, alam na natin kung sino yung mga yun. So, ngayong umaga, may pangit ng news ngayong umaga na kahapon pa pala may pinipipray ko na sana huwag magkaroon ng infected ang San Pablo City, pero hindi natin naiwasan isang konsihal dyan sa Concepcion na kaya pala naman na-infected din galing ng Davao, nakipagsabong doon at may nakalimuha siya doon at unang namatay yung nakahalimuha niya tapos siya kasunod na. Pero grabe yung prayer ng kanyang wife, ang lalim ng prayer nilang bubuhatan na itinalagay niya ang kanyang asawa sa Panginoon. So, maganda yung ginawa ng ating mayor dito, kagaya ng sa ibang lugar din, total lockdown na kung ikaw tiga malamig, hanggang malamig ka lang. Kung ikaw tiga Santo Angel, hanggang Santo Angel ka lang, hindi ka pwede makalusot. Maliban lang kung talagang mayor, matindi kang dahilan, bawa kapayagan. Kaya lang, pag nakalusot ka dyan, paano ka sa ibang barangay naman? So, tama lang to para maiwasan ang pag-spread ng virus na yan. So, alam ko na maraming natatakot sa sitwasyon na to kasi walang pinipili ang sakit na itong virus na to eh. So nasa gitna talaga tayo ng crisis. Ganitong umaga, may pinasok na grocery dito sa Kabuyaw at inubos yung laman ng freezer. Lahat ng mga doon. Hindi natin alam kung anong nangyari pa sa susunod. Sa ibang bansa din, yung malalaking groceries, pinasok na nila sa Europe. At yan yung mga nangyayari. Kaya nga, inaprubahan, nanood ka sa YouTube, na inaprubahan na ng Pangulo yung 2 billion pesos para sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At ipamimigay ito monthly. I think 5,000 hanggang 8,000 ipamimigay dito. Kinokontra pa nga ng ibang dilaw pero nakalusot pa rin. Kaya kay Tano siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng Presidente para mamahagi ito. So hintayin natin, pag-pray natin na ito'y maibigay kaagad para yung mga tao na kababayan natin hindi na mapilitang lumabas. Galit na si Dr. Mangubat kanina, ina-announce niya na kung maaari, hindi natin, para mapigilan natin ang paglabas ng mga tao, ipamigay na yung pera nilang kailangan nila para, siyempre, nakangailangan sila ng pagkain, kailangan silang lumabas. So, isang yan na yung perang yun, na 2 billion pesos na yan. May pera lang ang Pilipinas. Sabi nga, hindi natin inutang yan. Yan ay pera lang natin na ating gobyerno may pamimigay sa atin, sa ating lahat. So, wala pong pipiliin yan. So, ngayong umaga, alam ko medyo iba na kinakabahan sa mga nangyayari. Huwag naman kabahan. Tandaan po natin palagi, anak tayo ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, may plano siya sa buhay natin. Okay? Parang si David nga, si David na sabi ng Panginoon, si hari ng Israel. So, in spite of that, ilang years mo lang dumaan,
Bata pa siya nung sinabihan siya noon, ni-announce siya Samuel. Pero ang daming dinaanan niya, halos pa ilang beses siya pinagtangka ang patayin ng hari. Pero alam niyo, hindi rin nangyari kasi may plano na. Ang mali ba na lang ang tapos tayo, tapos ang Diyos sa plano sa buhay natin, din sa maaaring tayo dapuan itong virus na. Okay? Kaya naiintindihan ko rin na yung mga namatay na yun hanggang doon na lang talaga ang buhay nila. Kasi hanggang may plano ng Panginoon sa'yo, hindi kanya kukunin. Kaya alisin po yung takot na yun. Continue to pray for Aya, yung ating magandang choir director. And I hope na, sabi niya, may sinat na siya noong kahapon na 4 na araw. Pero nagtataka siya, bakit nakalusot siya sa checkpoint. Di ba? Sa checkpoint, titignan ka. Kung may langnat ka. Sabi ko, may message ang Panginoon sa iyo, Aya. And I hope na ito yung panahon mo para to pray more deeply and personally to God. Even po tayo, ito yung panahon para ilapit natin ang sarili natin sa Diyos na huwag matakot. Gawin natin itong nangyayari ito sa buhay natin ay may pakinabang. At ako nga, in spite na nangyayari ito, nakikita ko yung pagkilos sa buhay ko. At may na-improve rin sa buhay ko. Lalo ngayong dapat nga as seniors, dapat andun yung kinamantala ko magpalakas sa katawan, mag-meditate ng Word of God, at matutong manalangin at iasa lahat sa Diyos. Dahil wala ka naman magagawa Okay, ready na po ba tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Okay, buksan po natin ang ating Bible sa Ephesians 4:15 at sa 2 Peter 3:18. Ephesians 4:15 at saka 2 Peter 3:18. Sabi po sa Ephesians 4:15, but speaking the truth in love. So hindi ka po pwede talaga, ang ganda itong word na, but speaking, minititig ko nga ito but speaking the truth in love. Kaya dapat po sa mga ngaral, sabihin mo ito, yung katotohanan, yun dapat matutuhan ng mga mananampalataya, dapat nilang matutuhan, but in love. Bakit po? Kasi ang purpose ko talaga sabi niya, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So nais ng Diyos tayo lumago sa Kanya. Okay? Kaya Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge. Alam na natin yung knowledge na yan ng Panginoon, ano? Ito yung natin yung spot of the knowledge. At yung ating nakikita, ito in spite na crisis, ito yung grace ng Panginoon. Okay? Unang-una yung kaligtasan natin. Yung biyaya ng Panginoon. Meron tayong araw-araw na biyaya magagaling sa Panginoon. Magigising ka sa umaga, buhay pa tayo. Sabi, may plano para sa'yo. So, but grow in grace and in the knowledge. Kaya, i-meditate niyo po ito mga lessons na ito na ating pinag-aaralan. It's time to meditate the Word of God. It's time to listen to the Word of God. Kasi, marami po sa atin, minsan pamagtisipan, nalilate tayo. Minsan, nasa simbahan, maraming disturbance po. Pero ito, we have all the time to focus on the Word of God. To focus, na ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. At kalimutan natin yung sarili natin. And always remember that we are a new creature inside this worst enemy, katawan natin, this body. Kaya kailangan natin lumago-tumatang para itong body nito ay walang masunod. Para dumating ang araw, we hate sin in our life. So grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat po, Ama. So, maraming salamat sa privilege na ito. In spite of this crisis, andun pa rin ang aming pagkakataon, yung aming kalayanan na mag-aral, magturo ng iyong salita, even sa ganitong situation. Salamat po sa magandang daloy ng wave, sa wifi na maging maayos, ang daloy ng communication namin sa bawat isa, dahil magkakalayo po kami. Saan man sila, nasa Luzon, Visayas, Mindanao man sila, o sa Europe, sa ibang bansa, o ito yung may pa-deliver sa kanila ng maliwanag na walang hadlang. Salamat, Ama, sa banal na Espiritu na naging guro namin ngayong umaga. Hindi ako ang nakita, kundi kayo. Ako yung instrument ko lang po. At
sa lahat ng ginagawa namin, itong purpose ay para kami lumago sa aming pananampalataya at kami kagaya ng Panginoon sa Kristo. Ang lahat ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at tagapagligtas. Amen. Okay, ang title po ng ating lesson ngayon is Growing in Our Hardship and Suffering. Okay? Kaya growing in our hardship and suffering. So, ibig sabihin, nais ng Panginoon na in spite na tayo nasa crisis, gusto niya makinabang tayo dito. Kaysa tayo magmukmuk, kaysa tayo matakot, kaysa tayo magreklamo sa nangyayari ito. Gawin po natin isang pribilegyo na tayo lumago. Isang pakinabang sa buhay natin. Tandaan niyo po, nang tayo maligtas, okay, nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong sa Kristo. Pero alam niyo po, itong maganda, no? Ayaw ng Diyos tayo manatiling babes. Ayaw ng Diyos na manatiling tayo immature. Okay? Kagaya na kapag ang isang bata ipinanganak, okay? So, isang bata bago ipanganak yan, siyempre gusto ng magulang lumago rin yan sa pananong lumaki ito. Maging isang teenager, maging isang adults. Yung bang sabi nga ng Bible, no? When I was a child, I speak as a child, I thought as a child, but when I became man, I put away childish things. So may paglago tayo. Hindi na yung bang parang bata tayo na pagsasabihan. Ang gusto dapat yung dati pag bata, palagi kang pinagsasabihan, pinagbibilinan, pero pag tayo malaki na, mayroon na tayong sariling desisyon sa buhay natin. Kaya may put away, when I became a man, I put away childish things. Sa 1 John chapter 2, di ba? Sabi niya, I write unto you children. Pero hindi na natiling children. Sabi niya, I write unto you young men. So, bakit siya naging young men? Sabi niya, I write unto you young men because you are strong, because the word abides in you, and you have overcome the wicked one. So, young men, son of from child, lumago, naging young men. Then I write unto you fathers. Ito na yun. Okay? So, merong stage ang paglago ng isang mananampalataya. So, pagkatapos natin ma-born again sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, kaya na magpatuloy tayong lumago. Kaya napakahalaga ng kaya nga sabi ng Lord sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling ourselves together. O ngayon, mayroong coronavirus, o ganun din. Ito na yung pagkakataon natin na lumago. In spite of virus na yan, meron pa rin tayong pagkakataon lumago. Okay? So, sabi niya, we continually grow in grace and in the knowledge of Him. How? By reading the Bible. Okay? By praying. So, kailangan yung lahat ng pagkakataon tayo lumago sa pananampalataya natin. Pagbabasa ng Bible, pananalangin, at obserbahan natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Makapansin nyo, we will increase in Christ-likeness and obedience. Pag ina-obserbahan mo siya, saan lang mapipilitan ka talagang sumunod Kasi gusto mo talagang lumago. But the Lord Jesus Christ uses surprising means to bring us to maturity. Nakakabigla nga Pag sinabi mo, ito yung paraan ng Diyos para tayo lumago. Opo. Ano po yun? Suffering, hardship, problems, trials in life is part of all believers' experience habang sila nasa mundong ito. Okay? Kahit kayo dumadaan sa mga pagsubok at problemang yan, yan po yung ginagamit ng Panginoon. Surprising experience na ginagamit ng Panginoon to bring us to maturity. Okay? So, pag naranasan natin yan, it can either hinder or accelerate our spiritual growth. Okay? So, itong crisis na ito ngayon, pwede yung maging hadlang sa paglago natin or mapabilis yung ating paglago. Nakadepende po lahat yan kung paano tayo tumugon, paano natin harapin yung problema yan. So, ano po yung iniisip natin? Ano po yung salubin natin ngayon habang naka-lockdown sa ating mga tahanan? Again, God wants to see His children grow. Okay? Nais ng Diyos na nakita na ang kanyang mga anak, tulad natin, ay lumago sa pananampalataya. Tingnan nyo, kagaya ng nangyayari ngayon, total lockdown, coronavirus.
deadly. Pero alam niyo po, may mga positibong epekto yan. Okay? If we know that God is a sovereign God, pag sinabing sovereign, siya yung kataas-taasang Diyos at siya may control ng lahat. Nakita niya, parang sa akin nag-meditate ko, nakita ko na yung tao masyado ng abala sa trabaho, masyado abala sa paano magkapera, masyado abala sa paano mapabuti yung sarili nila, puro pang sarili. Okay? At minsan nakakalimutan natin ng Panginoon. At dahil dito, siya ang kataas-taas ang Diyos, dahil nais niya tayong lumago sa pananampalataya, at kasama na siyempre pati hindi mananampalataya, para sila ay makita rin na mayroong isang Diyos na kumukontrol ng lahat. He allows these things. Okay? Pinayagan niya ang mga bagay na ito. At hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga kapatid. At dahil dito, alam din natin na siya ay all-knowing God. Pag sinabing all-knowing God, nalalaman niya ang lahat. Okay? Mula simula at hanggang dulo. Alam niya ito pinayagan. So, He knows what He is doing. Dahil all-knowing siya. So, alam niya yung ginagawa niya. Now, all we need to do is to trust Him even if we don't understand. Bakit? Siya may kontrol ng lahat eh. Alam niya kanyang ginagawa. So, kahit hindi mo maintindihan, kailangan natin siyang pagkatiwalaan. Na pag ginawa natin ito, tayo po ay makikinabang mula sa crisis na ito. Now, tingnan natin yung ilang benefit natin, mga positive benefit. O di ba? Knockout tayo. Yung tatay na palaging nasa trabaho, aalis ng trabaho, tulog ang anak. Aalis ang nanay, tulog ang anak. Pagbalik ng bahay, tulog ang anak. Okay? Habang wala ang nanay at anak, ang tatay at nanay, busy sa computer. Nanonood ng television. Walang supervision. Pero ngayon, close ang family ngayon. Nakasama sa bahay, walang meron, naglalaro. Di ba? Yung tatay, kagaya ng kaibigan ko, may pagkakataon na maglinis ng paligid sa bahay nila. Yung nanay, nakakapagluto na, hindi na yung binibilan, hindi na po dila, kasi yan nakakapagluto yung nanay. Nakikita, naglilinis ng bahay ang nanay. So ngayon, dahil dito, nakikita ng mga anak na, ganito palang ginagawa ng nanay. Ganito palang ginagawa ng tatay. So meron silang time na have fellowship with one another. Ano pa? Natuto tayong sumunod. Lakaw, walang lalabas. Okay? Ano pa? Total distance. Social distancing, di ba? Wala nang halik-halikan, wala nang beso-beso, kundi ito'y kailangan eh. Kundi lalala tayo. So, inalagay tayo sa isang sitwasyon na tayo natututong sumunod. Kasi ang Pinoy talaga, matigas ang ulo. Okay, parang mga Israelitas yan eh. So, aminin na natin talaga matigas ang ulo natin. Then ano pa? We start caring each other. Nababasa ko sa mga Facebook, ingat ka dyan, brother, sis, ingat ka, wear your mask. Amen. Okay? Tandaan na, wala mang biso-besong yan. So, I'm praying for you, brother, I'm praying for you, sis, nagkita-kita pa rin tayo na tayo ay maayos. Ingat ka dyan. And then we start praying for each other. So, di ba yan, nagiging maganda? At doon yung caring na, hindi niyo wala kang pakialam dati. And we start praying for the frontliners. No, grabe yung mga frontliners natin, talagang alam nila, bahala na. Sabi nga na Doktora Mangubat kanina, sabi niya, kung hindi kayo susunod, hindi kayo magla-lockdown sa bahay ninyo, mauubos kami mga doktor. At pag naubos kami mga doktor, sinong titingin sa'yo? So mauna kaming maubos, pero sunod na kayo. So tayo mga mananampalataya, huwag tayong pasaway, huwag tayong labas ng labas. So saan tayo nagpupunta? And then ano pa, para sa akin we start reading the Word of God. Okay? We start meditating the Word of God. Kung kayo hindi pa kayo nagme-meditate, ibig sabihin, pansarili nyo pa rin nakikita nyo, puro kayo Facebook, puro pa rin kayo kung anong ginagawa ninyo. Okay, may time kayo, hindi pa sa mag-Facebook, pero may time kayo na kausapin ng Panginoon and let Him talk to you through meditating of the Word of God. Yun ang dapat. Para may, yung Bible, yung itong crisis na nakikinabang kayo, at lumalago sa pananampalataya. Then, wala nang night activities, nightlife, wala nang jolly-jolly nakakama sa katawan. Yung mga hilig sa french fries, okay? Yung mga mahihilig sa matatakong pagkain, yung inom ng inom sa labas. Okay? Yung mga nagsusugal, yung mga nagdadrugs, wala ngayon yan.
Galing kaya kontrolin ng Panginoon, ano? Siyang may control lang lahat. Sabi niya, tigilan ng drugs, talagang po sa kalna. Ngayon, tigilan ng drugs niya. Saan kukuha ng drugs, labas na. Patay tayo, di ba? Ano pa? Nakakapag-exercise tayo. Lumalakas ang katawan natin. Yung mga nag-exercise dyan, ako, lumilit na yung tiyan ko. Plano ko magkaroon ng abs sa tiyan ko. Okay? Ang sakit nga lang sa una, pero I'm going to do it. Para kung nagkita-kita tayo, ba si Pastor ang late na ng tiyan? Nagmukang 12 sa katawan, hindi sa isip mo. Ano pa? Ito pag isang nakita, crime rate. Alam mo, bumaba ang crime sa 58%. Okay? Ano pa? Yung kinaiinisin nating EDSA. Ngayon, ang linis ng EDSA. Ano pa? Dahil malinis ang EDSA, malinis ang polusyon. Yung presyo ng gasolina ay bumaba. Dati umaangal ng driver, sabi niya, wala na kaming kikitain. Ngayon, ang umaangal ngayon, yung may-ari ng gasolinahan, wala kaming kinikita. So, tingnan nyo, pwede balik na rin talaga ng Panginoon ng lahat eh. So, ilang price lang nagbaba, wala nang bumibili. Okay, bumaba ang gasolina. Lahat maayos. Isa pang maganda, yung nakita ko, yung Manila Bay. Sabi niya, Boracay na raw. Tingnan, pinakita sa screen sa news. Kulay blue. Dati, ibang kulay gray. Dahil sa dumi. Ngayon, ang linis ngayon. Ganda, linis ng hangin. Walang pollution. Walang maingay. Walang masakyan na humaruro. Di ba? May pakinabang. Sana tayo makinabang din. Ang kailangan natin ngayon ay lumago sa pananampalataya natin para pag tayo nagkita-kita, wala nang pasaway ng mga mananampalataya. Wala nang late. Okay? Ando na yung talagang excitement ng magsimba ng salita ng Panginoon. Yung ganaan akong nagbigay na dahil after the crisis, Lord, hindi mo kami pinabayaan. Lahat ng pangailangan namin, provide mo, Lord. Lalo ko magbibigay ngayon. Mag-share ka ng mga salita ng Diyos, lalo na yung gospel sa mga kaibigan mo, kamag-anak, kaklase, kaopisina. I-share mo yung natutuhan mo. Di nakapag-win ka pa ng kaluluwa sa Panginoon. Ano natin magagawa ngayon? Remember this. Trials or problems are necessary for growth. Sulat niya, no? Trials, problems are necessary for growth. Ano yung sabihin ng necessary? Napakahalaga para tayo lumago. Kayo tumagi, pag may problema kayo dumating, ang titingnan nyo, ito na yung chance ko para lumago. Okay. Tandaan natin yung salita ng Diyos, ayaw niya mangyari sa atin. When I was a child, I speak as a child, I thought as a child, I act like a child. But when I became a man, sana pag natapos ang crisis na to, doon tayo sa when I became a man. Because I learned, okay, I put away childish things. So when the Lord intends to lead His servants, nasa tayong taas talaga tayo, into a higher stage of spiritual life. Yung tayo tagal umasenso tayo sa spiritual life na buhay natin, gusto tayong lumago. Okay? Anong ginagawa niya? He regularly sends severe or difficult trials. Pinapadalhan tayo ng matitinding pagsubok, matitinding problema. Kung nais niya pala tayong lago, ako na lang, nakita ko sa buhay ko yan, mga kapatid. Okay? Kaya salamat sa mga problemang dumating sa buhay ko. Masakit, matindi, okay, nakakaloko. Pero pag naging positibo ko dyan, tinignan mo na may plano ng Diyos para dito. At hindi ka nagpumangal, hindi ka nainis, hindi ka nagalit, hindi ka nagkaroon ng tinatawag na yung bang sobrang galit. Ang tawag doon. Hindi ka makikinabang. Sa iyo ang balik niyan. Pero pag ikaw naging positibo rito, at sinabi mo sa heart mo na, sa puso mo, sa sarili mo na, Lord, masakit ito, matindi, pero alam ko nakasama kita, natatapusin ko mga problema ito, kasi alam ko na may plano kang lumago para sa buhay ko. Pero pag nag-bitter ka, imbis na maging better, naging bitter ka, then talo ka. Hindi nangyari yung nice na gusto mangyari sa ating buhay. Now, who among us would wish to take away the trials if
they are necessary servants or escorts of a spiritual advancement. Wala, di ba? Kung alam mo itong mga trials na to, hardship na to, difficulties na to, alam mo ito yung mga servants o mga escorts ng Diyos para tayo lumago, dalhin tayo sa spiritual advancement. Sino tatanggi dyan? Dapat yayakapin mo yan. Siyempre, andun yung sakit, andun yung hirap. Pero, pakinabang yan. Naalala ko nung kami nasa Mindoro kami, may nagbebehe kami ng barko. Sabi ko sa tatay ko, tay, ano yan nakalutang na yun, parang may triangle pa sa taas, sabi niya, parang gulong na malaki, lumulutang sa dagat, gumagalaw-galaw pag may along maliliit. Sabi niya, tawag dyan ay boya. O sabi niya, B-U-O-Y, boy. Okay? At yan, sabi niya, mayroong ring yan, nakabox dyan sa gitna at mayroong parang bell. At pag lumalakas ang alon, nagbe-bell yan. Okay? The beating of the waves and the wind being out, the music, bring out the music ng bell na yun. Okay? Ibig sabihin, sa halip na magreklamo, andun yung music niya habang sila inuuga ng bagyo. Okay? So with our trials, pag dumating po yung magsubok natin, ganun din po tayo. Nakakayag dito kung ano yung nasa loob ng isang tao. Okay? Napahiya. Ayan, anong attitude mo? Niloko. Anong attitude mo? Pinagbintangan. Minura. Di naibigay ang gusto. Dito malalaman ang saloobin mo sa reaction mo, kapatid. Hindi natin maiwasan yan. Pinihagan ng Diyos. Tandaan natin ha, sa buhay Kristiyano, wala pong aksidente. Inalaw ng Diyos yan. Bakit? Para tayo lumago. Dadaan nga tayo sa mga trials na ganyan eh. So kadalasan, anong reaction natin? Mainit ang ulo. O, di ba? Ano pang reaksyon natin? Nagsisielos tayo. Nakakasalita ka ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Nakakaisip ka ng mga bagay na hindi mo dapat inisip. Di ba? Then sa huli, nagsisisi tayo. Hindi na natin mauulit. We learn something from it. Yung bang, iyang-iya ka, bakit ba sinabi ito? Inalaw ng Diyos yun sa buhay para ayoko nang maulit. So pag nangyari yun, natuto ka na, hindi mo na ulitin. Di ba nangyari maganda, di ba? Sa una, dahil hindi mo alam eh. Pero pinayagan ng Diyos yun. O parang sa estudyante, hindi nag-aral, hindi nakikinig sa teacher, o palaging absent, nagka-cutting classes. So, okay, get 1/4 of paper, bagsak ka. Okay? As sinabi ng teacher, iha, isang bagsak mo na lang, drop ka na. So ngayon, ayaw mo yun, di ba? So ang ginawa, aral ka ngayon ng aral, mahirap mag-aral. Pero pag nakita mo nakapasa ka, wow, matalino pala ako. Okay? The same thing with our spiritual life, mga kapatid. Kaya may word na pagsisisi tayo, kung huli, nag-iisip tayo. Now, ito pang isang tanda natin. Trials have a purpose. Kaya yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, yung mga kabigatang dumadating sa buhay natin, kaya yung matitinding problemang dumadating sa buhay natin, may layunin po yan. Kung tatandaan nyo yung lesson ko last time, about gold. Yung material dito, bagay dito sa mundo. Yung gold kasi, yung ginto kasi, hinuhukay yan sa bundok, sa lupa. At nagtataglay po kayo ng elemento na hindi dapat doon nakasama ng gold. At kailangan itong alisin bago ito maging kagamit-gamit. So para kumino yung gold, linisin yung gold na yan, ang kailangan po dito yung intense heat, matinding init. Yung alibay, yung luluto ka dyan sa apoy na yan, luluto ka ng kaldero, ay baka yung ginagamit sa pagtutunaw ng gold, pati kaldero mo tunaw sa sobrang init. So meron talagang special na tunawan yung gold dahil sa sobrang init na yon, hindi po mabubutas yung pinagkukuluan ng gold. So natutunaw yung gold sa isang temperatura na halos 2,000 degrees Fahrenheit. So taas yan. Napakataas na temperatura po yan na kailangan ng isang mundo bago ito maging kagamit-gamit. Bago ito ibenta, mga kapatid. So matindi yun, ano? Kaya nakalagay sa Bible na inilang tulad tayo sa ginto. Ganun din. Kristiyano involved dito ng parehong proseso.
Kung minsan nabibigla tayo kung bakit bad things happen to good people. Di ba ang bait ng tao yan? Bakit nangyari sa kanya yun? Kaya ang bait ng tao yan. Bakit nangyari sa kanya yan? Dapat sa masasama lang yan. Pero ano pong sabi ng Bible? Sinasabi niyo that the fiery trials are part of God's refining process for our lives. Yung fiery darts na yan, nag-aapoy. Alam ba, pinana ka. Okay? Fiery darts, pinana ka, may apoy yan. At hindi, matinding problema. Para mapumino po yung ating buhay spiritual. So, kaysa po tayo ay magreklamo, kaysa po tayo ay magngit-ngit, kapag dumating yung mga pagsubok na yan, sabi ng Bible, we should rejoice para ma-overcome natin, mapaglabanan natin yung mga takot, yung pagdududa, yung galit na yan. Okay? So, tanda naman, nasa atin ang choice paano natin humarap sa ganitong klase ng mga pagsubok sa buhay natin. Now, ikukumpara ko yung ating mga problema which we have, na pinagdaanan natin sa nakaraang taon. Parang ganito. Parang pagdadala ka ng tinatawag na burdens. Naalala ko ang tatay ko, nasabi niya, nagtali siya ng panggatong namin noon eh. Galing kang sa nyugan namin, pinutol-putol yung sanga ng dahon, sanga ng nyog na tuyo na bumagsak. Tinali niya ng malaki. Sabi niya sa akin, "Oh boy, kaya mong dalhin yan." Tayo, kaya yan. O sige, ganito ang gawin mo. Kaya dali mo itong tatlo ha. Bukas, kunin mo ulit tatlo. Kaya sunod-sunod mo niya, dali mo, ubus mo lahat yan para tayo may panggatong. So, ayaw ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng hindi natin kaya. So, ang gagawin niya, kung ano yung kaya natin, bibigyan niya sa atin. Diba, isang mahaba na palapad. Yun. Ngayon, kapag halimbawa yung araw-araw na problema mo, hindi mo dinala at pinagpaliban mo, sa yesterday, dala-dala mo ulit yung problema mo, kaya bumibigat. Diba? So, dapat harapin natin agad sa paraan ng Panginoon. Kasi pag pinalagpas mo yan, yung problema mo kahapon at darat sa kinabukasan, nadagdag ulit. Kaya bumibigat yung mga problema natin. Okay? So, ano pa? He is a merciful God na He give us first one stick which we are to carry today and then another which we are to carry tomorrow and so on. This we might easily manage. Madali lang po yun. Pag isa-isa lang natin gagawin. Sabi ko nga, kaya pinili mong bumigat yung problema mo. Ikaw lang nagpabigat sa problema mo. Kasi yung araw na dapat mong buhatin, hindi mo binuhat, hindi mo dilanhan. So we choose to increase our troubles by carrying yesterday's stick again yesterday and adding tomorrow's burden to our load. So before we are required to bear, yan po ay galing kay Newton. Okay? John Newton. Problem is a condition of sufferings and hardship. Again, problem, pag may problema ka, palaging may kasamang suffering yan at saka hardship. Kasama yung ating, andun yung pressures, andun yung trials, andun yung heartaches, or disappointments. Yan, mararanasan natin lahat yan. Now, it may be physical or emotional in nature. Ang problemang darating yan, maaaring nasaktan ka, emotional yan. Nag-isip ka, hindi ka makatulog, emotional yan. Or physical, maaaring kayo ng aksidente, ikaw ay pinukpok, okay? Ikaw ay nagkasakit, mga physical problems yan. At pag dumating yan sa buhay natin, pwedeng mahaba at pwedeng maikli. Okay? Whether maikli o mahaba, yung dadanasin sa problemang yan, it always causes pain. Palaging may sakit ka mararanasan dyan. So, siyempre, ayaw nating masaktan, ayaw nating mang problema. If it comes, we have choices. Diba? Sino ba naman, kung sinabi ko, problema, ayaw niya. Okay? Kasi alam natin, masasaktan kayo, problema kayo, mag-iisip kayo. Pero pag dumating yan, naman ang desisyon na gagawin. Pwede mong sayangin, hindi mo harapin yan, ikaw ay mang problema,
ikaw ay sumama ang loob, ikaw ay mag-iiyak maghapon, ikaw ay pagtampo, or grow in our relationship with the Lord. So, two choices. Yung isa, ikaw ang tinamaan. Yung pangalawa, ikaw yung nakinabang. So, paano tayo? Dapat sana doon tayo sa nakinabang tayo. So, spiritual growth is, pag sinabing spiritual growth sa ating trials, problems, heartaches, okay, depends on two factors. Nakadepende yan sa dalawang factors. Pag naintindihan natin kung ang layunin ng Diyos sa mga ito, pinapayagan niya difficulties, yung hardship na yan sa ating buhay sa specific na dahilan. Okay? Una, maaaring nakakalimot ka na, lumalayo ka na sa pananampalataya, o maaaring manlamig ka, kukunin yung attention mo. Okay? Buhay natin ay medyo maayos, okay? Marami tayong pera, may mga kaibigan tayo, ayan. Napakadali pong mabaliwala ang Panginoon eh. Okay? Wala na tayong pangalan. Kung saan ba tayo hilig, doon na tayo nakahilig. At dahil nakalimutan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Lord, ba? Hindi ko pwede ito. Gagawin ng Panginoon. Ito na yung mga problema. Ito na yung mga difficulties na bigla na lang na darating sa buhay natin. At diyan makukuha yung attention natin. May patandaan niyo yan palagi, no? Kayo ba'y nakakalimot mo sa Panginoon? Kayo ba'y nanlalamig na? Nakakalimot na ba kayo sa dapat gawin ng isang mananampalataya? O ayan, kukunin na yung Diyos ang attention mo. Puro ka na ng trabaho. Ngayon, wala kang pera ngayon. Lahat pagkakitaan mo, tatanggalin niya yan. Maaring nakatuon ka lang sa boyfriend mo o girlfriend mo, maaaring alisin ng Diyos yan. Okay? Ano pa? Maaring may pride ka. Kaya matindi ang problema mo yan. Another one is to conquer pride. Sirain niya, talunin yung pride mo, babagsakin yung pride mo. Kasi pagka maayos ang lahat, maaring matukso tayo na tumingin tayo sa mga taong alam natin na parang binabaliwala tayo ibang tao. Sino ba yan? Okay? Parang gano'n, no? Parang natutok sa tao na nakikita na may problema. May problema yan dahil alam mo siguro may kasalanan ginagawa yan. Tandaan natin, pag dumating po ang mga problema yan at naging positibo tayo, those problems humbles us. Okay? Parang ako, aminin ko po sa inyo, it humbles me. Talagang binaba ako talaga ng Panginoon sa mga problema dumating sa buhay natin. Kaya kung pwera talaga yung pride na yan sa buhay natin. Hindi po pwede yung pride na yan. Dapat kinakain yan. Okay? So, Paul sa 2 Corinthians 12:7-10, ayos naman si Paul. Nakakabuhay ng patay. Nakagawa ng miracle sa buhay niya. Ano si Paul? Pero bigla na lang dumating ang thorn in the flesh sa buhay niya. At sabi nga nang sa verse natin, 3 beses niya pinag-pray para alisin ang mga problema niya. Ano sabi ng Paul? Hindi pang Panginoon sa kanya, Paul? Sabi niya, my vision for thee. So, sabi ng Panginoon, ikaw na sa fellowship. Dumating sa buhay mo yan. Meron kong gustong alisin sa buhay mo. Kasi parang kikita ng Panginoon, baka naman yumayabang ka na sa dami na nire-reveal ko sa'yo. Nakagagawa ka ng mga bagay na kakaiba na sa buhay mo, kaya baka tumaas, naging ma-pride ka na. Kaya sabi ni Paul, nang sabihin ng Panginoon niya sa kanya, my grace is sufficient for thee. Sabi ni Paul, I'd rather therefore, okay, glory in my infirmities. Okay? So, ibig sabihin, imbis na magmukmuk siya, magreklamo siya, I'd rather glory in my infirmities that the power of Christ, listen to this, may rest upon me. Okay? So, matindi yung naging thorn in the flesh ni Paul doon. Hindi natin masyadong halongkan pag sinabing thorn in the flesh. Matindi yun at hindi siya mapakali. Kaya isipin yung 3 beses niyang ipinag-pray na ito'y alisin ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, iniba niya.
Na sinabi niya, I'd rather therefore, sa halip na magreklamo pala ako, sa halip na ipag-pray ko na alisin ito, then I'd rather glory in my infirmities, my difficulties, my hardship, my problems. Okay? That the power of Christ may rest upon me. Kasi natural kasi sa atin, kapag tayo nagproblema, sipon nga lang, uy, pag-pray niyo ako, may sipon ako. Uy, pag-pray niyo ako, hindi ako makatulog. Uy, pag-pray niyo, God has always a purpose. Meron siyang purpose palagi dyan. So, kailangan natin maintindihan palagi ang purpose ng Panginoon. Okay? Kaya yan yung mga specific reasons niya, bakit niya pinapayagan yung mga problema niya. To get our attention, okay? To conquer our pride. So, God allows humble pain because He knows that pride prevents us from being used. Remember, sabi niya, pride goeth before destruction. Ayaw niya nang masira tayo sa pride na yan kasi hindi ka nalago dyan. Yan ay isang katangian ng Diablo. Kaya kung kayo may mga pride pa dyan, ayaw magpakumbaga, sabi na Panginoon, may ugali ng Diablo. Darating sa iyo isang araw, isang matinding suffering sa buhay mo because God loves you. Hindi sabihin pag nagdudusa ka, galit ang Diyos sa iyo. No? God loves you. He wants to refine you like gold. Kasi gusto pa niyang gamitin. Okay? Another one, bakit pa dumarating yan? Ano mga specific reasons ng Panginoon? To remind us of our weakness. Okay? Dahil wala tayong magmamalakit at kaya walang pride. So, dahil dito, i-remind niya. Meron kasi tayong sense of personal strength. Okay? And adequacy keep us self-sufficient. Diba? Kaya yan. Okay? Kaya ko yan. Yan lang, kaya ko yan. Okay? Yan mga weakness natin kumisan. But the Lord knows how to weaken us, okay, with afflictions, okay? Gigisingin niya tayo, dadalhin niya tayo sa tamang direksyon sa buhay natin. Okay? At bibigyan ng kalakasan. So halimbawa, mahina ka sa pera, at diyan ka bumabagsak sa pera, galing mo ang Panginoon para turuan ka, para lumakas ba yung pera sa'yo, bali wala. Okay? Hindi ka matetempt sa pera, kundi ang tingin mo sa Lord palagi nang magpo-provide. Kung ang tingin mo, ang kakahinaan mo ay halimbawa sa babae o sa lalaki, o manloko, mambola, i-direction na po natin ang buhay natin yan. Kasi ang isang dahilan ng Panginoon, parang tayo i-remind us ng kamakahinaan mo, dapat ma-overcome mo yung kahinaan na yan. Ingatan mo yung kahinaan na yan. Kahinaan mo yung selos. Abay, gusto mo mamatay ka na nagsiselos. Ang kahinaan mo ay puro madali kang ma-offend, sumama ang loob mo. Pamira, still a child. Di ba sabi niyo, when I was a child, I speak as a child, I act as a child, I think as a child, I talk as a child. But when I became a man, which means nag-mature ka na, nag-grow ka sa faith mo, then I put away childish things. Those are childish things. Ito mga weakness natin na ito are childish things. So, hindi natin, tingnan nyo, hahaba ang paghihirap natin yan, hahaba ang problema natin yan, hanggat hindi tayo na-overcome natin ang weakness na yan. Ano pa? No? Nangyari po sa buhay ko ito na, dumating na ito sa punto ng life ko, to increase our hatred of sin. Para lumaki lalo ang galit mo sa kasalanan. Yung suffering na dumadating sa buhay natin, okay, dahil sa ating pagsuway, nagpapaalaala po sa atin ito isang matinding impact ng kasalanan sa buhay natin. Maraming may kasalanan na ginagawa kang alam mo ng kasalanan, ipapatuloy mo pa yung kasalanan na yan, alam mo na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, okay? At nagpatuloy ka pa rin, yan, yari ito ngayon. Hanggang sa isang araw, ayoko na. I hate sin in my life. Because sometimes discipline us with hard difficulty in life. So, we will learn to hate sin and practice righteousness. So, parang ginto talaga, susunogin ka talaga dyan. Aalisin niya mga infirmities na yan sa buhay mo. Gusto niya tayo maging purong Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Okay? Una, aayusin yung kalooban mo. At pag nakiayos ng loob mo, magmamanifest yan sa labas natin. Palagi ka naka-smile. Palagi kang masarap nakausap. Yun ang nais ng Panginoon natin. So, to get our attention, to conquer pride, to remind us of our weaknesses,
and to increase our hatred of sin. Tingnan mo yan. Yan ang mga purpose niyan. Yung mga parang gold, yung mga dumi sa buhay natin. Yan ang nag-ihinder ng paglago natin. Another one is to demonstrate His faithfulness. Para ipakita niya, ipadama niya sa atin yung kanyang katapatan. Tingnan nyo ha. Only in our greatest need will we understand how dependable and trustworthy the Lord is. Parang ganito ngayon, alam niyo, as a pastor, andun yung support natin palagi sa church. Eh ngayon, wala nang offering, wala na ngayong ganito, wala nang mga love gifts, okay? Tingnan mo, diyan ka lumalabas. Mamaya may nagpadala. Okay, kanina naman, na ganun uli, may dala ng pagkain. Sabi, ground, ang galing naman, i-lockdown na. Talagang, sa gitna ng kapatid, dito makikita mo ang pagkilos ng katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Okay, nakikita mo talaga na yung katapatan ng Panginoon nandoon palagi. Kaya lang, pain, tingnan nyo ha, yung pain, yung sakit, yung pressure, yung paghihirap na ating nararanasan, ito ang nagdadala sa atin na hanapin natin ang Diyos para humingi ng tulong. Lord, tulungan mo ako. Hindi ako nito. Lord, nabibigatan ako sa problema ito. At sa gitna ng ating pagdurusa, madidiscovery natin mga kapatid na siya ay palagi matapat. Kasi iba lang kasi ang focus natin, nakapokus na tayo sa ating sarili, nakapokus na tayo sa ibang tao, nakapokus na tayo sa mundo, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Kaya ito ngayon, nagpagdurusa tayo. Pero sa gitna ng pagdurusa, tingnan nyo lang, makafocus lang kayo sa Kanya. Madidiscovery mo sa Kanya na siya'y palagi palang matapat. Hindi siya nakakalimot. At even may pain at suffering na nararanasan ka, pinapadama ng Lord na mahal ka niya. Ayaw ka niyang manatiling stagnant, ayaw ka niyang manatiling babes. Gusto niya lumago ka, gusto niyang gamitin ka, gusto niyang i-display ka sa mundong ito. Okay? Gusto ka niyang pagpalain. Kasi pag ibinigay niya ang mga blessings na yan, ito ay may pride, naku, yayabang ka lang lalo. Okay? Kawawa iba tao. Another one is to equip us to comfort others. Okay? When God comforts us, okay, in our afflictions, we become a spring of comfort to others. O naalala ko yung lesson ko last time, no? Na pinapayagan niya ang problema. At pag ikaw ay naging positibo, ikaw ay natuto, ito ngayon ang karanasan. Ni-equip ka niya to comfort others. I-equip us to comfort others. Kasi yung naging karanasan mo, ay pwedeng maging blessing sa iba kung paano nila ito mapagtatagumpayan. Kaya nangyayari yun. Ako, pag kami lumapit sa akin, sabi ko, bakit ako nilapitan mo? Eh kasi, alam ko, dinaanan mo ito eh. Anong Brad, ang ginawa mo para malagpusan mo yung mga bagay na, in spite of that, parang hindi ka apektado. In spite of that, parang tignan mo, ang saya-saya mo pa rin, nakakapaglingkod ka pa rin sa Panginoon. Now, kasi yung napagdaanan mo, landas na yan, yung pinagdaanan mong pain, na alam mo na makasama mong Panginoon, we are better able to emphasize with those who are going through the situation. Naisishare mo sa kanila yung ginawa mo, kung paano pala hindi ka pumalas sa Panginoon, kung paano ka nakipaglaban sa manatili sa kalooban ng Panginoon, nagtiwala sa Diyos at hindi sa sarili mo. Kaya nararanasan natin, ayaw mo nagiging blessing tayo. Yun ang mga pakinabang natin. Kaya magtiwala lang kayo sa Panginoon. Alam niya ang ganyang ginagawa kahit hindi mo maintindihan. Ngayon, di ayos ka na. Wala nang pride. Nakita mo na yung mga weakness mo, napapaglabanan ka na. Okay? Nakuha na ng Lord ang attention mo. Ito ngayon, hindi ka para magkatulong ka sa ibang tao. Ngayon, to prepare us for service. Hindi ka na maglingkod. Okay? Pwede ka na maglingkod. Kasi, yung naranasan mong paghihirap at pagdurusa, ito yung naging training mo. Ito yung karanasan mo na itinaranas sa Panginoon. Ito yung sandata mo ngayon. No? Inihanda ka talaga ng Panginoon
to serve the Lord in different ways and meet the needs of others. So pag nag-preach ka, o di ba? Alam mo, sasabihin mo sa kanila, ito ako, anong nangyari doon? Ito yung karanasan ni Moses, ng mga hindi lang great men, kundi ikaw mismo naranasan mo at naging blessing ka sa iba. So sa paglilingkod mo, masaya ka ngayon kasi wala ka ng pride eh. Hindi ka naglilingkod para purihin ka. Hindi. Kaya pag may pumuli, maganda ng message, Pastor, to God be the glory. Hindi sa sarili mo. Alam ko mismo na ako'y instrumento lang. Ako'y instrumento lang ng Diyos. Pag nag-aral ka ng Word of God, sinong nagtuturo? Ang Holy Spirit. Oh, maaaring alam na alam mo yung lesson, pero kung walang power, is useless yung message mo. Walang power. Another one is to express His love to us. Yun. Kung sabi, galit yata sa akin ng Diyos. No. Alam naman natin, just get attention. Diba? Para alisin yung pride mo. Para ipakita yung kahinaan mo. Pag gusto ka niya, ma-improve. So, di ba? Pagpapakita ng pagmamahal niya, ano pa? Ipakita niya yung katapatan niya sa gitna ng problema mo. Ano pa? Tinitraining ka niya para i-comfort yung ibang tao. Equipping us. Another one is, gusto pa na niyang gamitin. O, di ba? And then, dahil dito, nakikita mo na sa bandang huli, sabi mo, ay, mahal pala ako ng Lord. Saka mo lang malalaman na mahal mo ang Lord dahil sa dinaanan mo. Saka mo lang na-appreciate. Kaya nga, next is to express His love to us. God loves us so much. Remember, bago tayo maligtas, for God so loved the world, kasama ka doon, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw niya tayo mapapahamak. Hanggat hindi tayo lumalago, talagang makakawalay ng mga maling desisyon sa buhay natin. Gagamitin tayo ng kaaway, kahit na Kristiyano tayo. Pero imposible na hindi ka lumago, gawa ng ikaw ang madanal na espiritu ay nananahan sa iyo. Okay? Kapag hindi ka na nagbago sa spiritual na buhay, baka hindi ka Kristiyano kasi imposible yung payagan ng Diyos yun. Maaaring sa ilang araw ay magagawa, pero arong tumatagal, hindi ka lumalago, ay hindi ka mananampalataya. So, paano pinakikita ng Lord ang kanyang pagmamahal? Again, nagpapadala siya ng problems, trials, hardship, difficulties in life. Bakit? To rescue us. Oh, pinadalan ka ng matitinding problema para ito'y sagipin. Parang layo. Saan? To us from danger. Kasi pag nakagawa ka ng maling desisyon, mapapahamak ka. Saan ka mapapahamak? Maaaring hindi ka mamatay, pero mapalayo ka sa Kanya. At pag napalayo ka sa Kanya, isipin mo, Kristiyano ka na ginagamit ka ng kaaway. That's danger. Okay? Napalayo ka, ayaw ka niya mapapahamak. Siyempre, kaaway ka ng Diablo. Alam ka namang pagpalain ka ng Diablo. Ang gusto ka ng Diablo, di ba? John chapter 10 verse 10, the thief cometh, yung thief si Satan, to steal, to kill, and to destroy. Anong steal? Nanakawin niya yung pera mo. Paano nanakawin niya yung pera mo? Dahil sa paggawa mo ng maling desisyon, na pag napalayo ka sa kanya, anong gagawin mo? Makakasakit ka. At pag nagkasakit ka, anong mangyari? Magpapagamot ka. O pag na-hospital ka, di ubos ang pera mo. ICU ka pa. Okay? Kaya trabaho ni Satan to steal, to kill, and to destroy. Sisirain niya yung buhay mo. Sisirain niya yung pamilya mo. Kaya tayo, pag alam nyo kayo, huwag natin pumayag kasi ang naggumagawa ng kasiraan ng buhay natin, ng pamilya natin, ay wala iba, kundi ang Diablo. Kasi maliwanag, but, sabi niya, I come to give you life. What kind of life? Abundant life. So, hindi plano ng Diyos ang mag-aasawa ay magkahiwalay. Hindi plano ng Diyos ang pamilya magkahiwalay. Ang plano niya magkaisa yan, lalo sa time na crisis na to. Dahil kung hindi, magtatamong pa yung Diablo sa buhay natin. Kaya nga rito, yung mga problemang dumarating niya, isang expression ng kanyang pagmamahal sa atin para tayo kanyang iligtas. Ginagamit niya yung mga problema ngayon para iligtas tayo sa kapahamakan. Okay? Di ba napakagandang malaman niya? Okay? Anong klaseng kapahamakan? Kapahamakan na hindi natin nakikita. Kaya nga, hindi natin alam. Kaya nga dapat magtiwala lang tayo sa Kanya. Pag dumating ang mga bagay nito, kilala natin siya, pinayagan niya, all-knowing God.
alam niya ang kanyang ginagawa, kahit hindi mo maintindihan, magtiwala ka lang sa kanya. Okay? Kaya nga sabi niya rito iligpadala siya ng mga problema, titinding problema sa buhay to get our attention. Para saan? Para iligtas tayo sa panganib. Panganib ng klaseng panganib. Panganib na hindi natin nakikita, siya lang nakakita. And to draw us into a safety of a life fully surrendered to Him. Yun lang pala tayo makakasafety. Pagka nalaman mo na yung Lord, suko na ako. Kasi matinding pinadalang problema sa'yo na hindi mo alam. Dahil hindi mo alam, magtiwala ka lang sa Kanya. Andun yung pain, andun yung suffering, heartaches. Inaalaw ng Diyos yan. And then sa bandang huli, sabihin mo, Lord, surrender na. Just like this morning, sabi ko, Lord, I'm surrendering my life to you again this morning. Hindi lang isang araw ay surrender. But our life, every moment of our life. Kasi kung hindi, mangingibabaw na naman yung sarili natin, which is our greatest enemy. Amen mo mga kapatid. God, namhan yung mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga, sana dumating tayo sa point yung safe place natin is yung fully surrendered to Him. Ngayon, hanggat hindi pa tayo, ganda sabihin natin, hindi pa tayo mature na masyado, pero ang isang safe place natin ngayon is 1 John 1:9. Nakagawa ka ng kasalanan, huwag na ulitin. Go back to fellowship, you turn slot natin yung 1 John 1:9. Be filled with the Holy Spirit, be controlled. So as long as the Holy Spirit controls us, nandun yung safe place natin. Kaya unless napayagan niya isang bagay na hindi maganda sa atin, pero hanggat nandun tayo sa poder niya, nobody can touch us. Tatanda yan. Yan ang labanan natin. Di ba sabi ko, spiritual life is not a playground, or Christianity is not a playground. Christianity is a battleground. Yan ang labanan. Yung manatili ka doon sa kalooban ng Diyos, being filled with the Holy Spirit, para makagawa sa buhay natin, para maprotektahan niya tayo, para yung plano niya nangyayari sa buhay natin. Para i-reveal niya yung plano sa buhay natin, yung kanyang kalooban. At pag i-reveal niya, sundin natin habang nasa loob ka ng kalooban niya. Okay? Napakaganda. Kaya pala dumarating yung buhay natin sa ganyan para lang tayo protektahan sa panganib. Panganib na hindi natin nakikita. O yun. Pag nakita na natin yung love ng Panginoon, hindi bihis na tayo sa problema ng gano'n, ano, di ba? Ngayon, alam natin, hindi natin nakikita, siya lang nakakita kasi tumawag siya. Kung sinuha natin ang kanyang buhay sa kanya, sabi Lord, suko na ako. Naniniwala na ako na ikaw nakakakita ng kaaway ko, ikaw nakakita ng mga panganib sa buhay ko. Ano pang gagawin kundi sumuko sa iyo? And that is surrendered life. Once dumating sa buhay mo yung surrendered life, fully surrendered life, ito pa yung isang purpose ng Panginoon, to change our direction. Ayaw mo na sundin yung dati mong buhay. Ayaw mong gawin yung dating direksyon ng yung buhay mo kasi mapapahamak ka. Puro sarili mo lang na nasisiyang sa buhay mo. Next is to change our direction. God uses suffering. God uses hardship. God uses adversity to stop us from going astray and to redirect our path. Di ba? Elsa? O, di ba? Nung kakainin na lang niya yung pagkain ng baboy, na bago yung isip niya, naalaala niya yung kanyang ama. Naalaala niya yung mga katulong na sarap matulog doon, mga katulong nila, sarap ng pagkain nila doon, sarap ng hinihigaan niya, maayos ang mga damit niya. Because of that thinking, sabi niya, babalik ako. Okay? Andun yung change of direction. Sabihin ko sa aking tatay, okay? Change plan. Change of direction, pati mga words niya, iba na ngayon. So, yung nangyaring suffering sa prodigal sons na yan, umalis siyang mayaman, di ba? Pero alam ng Diyos, ng kanyang ama, na siya babalik. Pag tayo, na out of fellowship tayo, hinabaan natin na tayo naging karnal, alam ng Diyos na mabalik ka. Because anak ka niya eh. Dahil anak ka ng Diyos, hindi ka niya papabayang mapahama. And He is going to send you sufferings, hardship, severe trials in life. Okay? To change your mind. Sabi niya, nagbago yung isip niya, pa yung prodigal son. Sabi niya, babalik na ako sa aking ama. Change direction. Because of those trials, those problems na dumating sa buhay natin. Kaya,
Pag may dumating na problema, wow, huwag mag-react ng negative. Okay? Huwag agad may inis. Sabihin natin, wow, God's a plan for me. Hindi, huwag ka mag-discourage ka kaagad. Okay? Kung natin sindan, tatandaan natin, we are inside our worst enemy. Okay, yung tayo, we are a new nature. Inihiwalay niya tayo sa flesh natin, yung tinatawag na spiritual circumcision. Ando na Holy Spirit, nag-merge sa atin. But remember, we are still inside. As a new creature, we are still inside our worst enemy. Kahit nagkaroon ng separation na yan sa Colossians 2:11. Okay po? So, pag nabago na ngayon ang ating direksyon, then God uses problems to stop us from going astray, direct our path into His will. Ayun na ngayon. So ano ngayon? Anong unang will ng Panginoon? To be in fellowship with God. How to be in fellowship with God? 1 John 1:9, Ephesians 5. Be filled. Be not drunk with wine, but be filled. And the word filled means be controlled by the Holy Spirit. And that's the only time God to control us, to teach us, okay? Para tayo mabigyan niya tayo ng desire to read the Word of God, to pray, magkaroon tayo ng meditate upon the Word of God, to change our life, na hindi na yung sarili natin ang nasusunod, kundi ang kalooban niya. So, our response to hardship and sufferings. What will be our response to hardship and suffering is to grow spiritually in our lives. Yun. Yung pala yung tugon natin kung dumating mga problemang yan is to grow spiritually from the trials in our lives and expand our desire. Bakit? He has promised to teach us the way that we should go. Yun pala naman eh. Pag tayo, pag tayo nag-surrender na sa Panginoon, na iba na yung direction natin, then sabi niya rito, ito yung paborito kong verse, Psalms 32 verse 8. Yan, sabi niya, hindi na yung sarili mo dapat masunod. Because you have surrendered life, you are filled by the Holy Spirit, then sabi niya, I'm going to direct your way. Sabi niya, I will instruct thee, Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eye. Yan mga kapatid, huwag na yung sarili mo, huwag na yung kung ano yung sulak ng damdamin mo, kung ano yung siguro, baka, wala po yan. Pag baka siguro, walang kasiguruhan. Kaya tutukan-tukanan lang kung sino sabi ng Bible. So, anong gagawin natin ngayon? Ano yung dapat respond natin? So, pag may dumating na problema sa buhay natin, pag may matinding problema dumating sa buhay natin, huwag mong react ng negatibo. Tatandaan natin palagi niya, may promise siya, natuturoan niya tayo, gagawin natin. Okay? Kung paano action na gagawin natin. Ito ang gagawin natin, see it as a coming from God. Okay? Pag may dumating na problema, may galing sa Diyos. Minumura kayo, sa Kanya naman galing. Oo, pinayagan ng Diyos yan. Niloko ako pinayagan ng Diyos yan. Okay? Sinampal ako oo. Ba't hindi na yun, ano? Pero, first, ito yung standard ng Word of God. Sabi niya, I will instruct thee in the way of that. Kung ano ibig sabihin nito, I will instruct thee and teach in the way. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, as long as you are in fellowship with God, sabi niya, walang aksidente sa buhay Kristiyano, pinayagan ko yan, see it as coming from me. See it as coming from God. Yan ang unang tugon natin. That ang first response natin should be so agad, halimbawa, yung mga simpleng problema, ang matinding problema, anong gagawin natin? Read God's Word in order to view our situation from His perspective. Kaya huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ganito pa nga Pag nasa matinding problema, huwag kang magdidesisyon. Kasi palaging mali yung desisyon mo. Wala kang gagawin kung tingnan mo yung pananaw ng Diyos mula sa Kanyang salita. Romans 8:28. And we know. Okay? Another word for and we know. And He causes all things. And we know that all things work together for good. Sabi niya dito. So, ibig sabihin, may maganda siyang layunin. Kaya dumating yan. Ang problema kasi, tinitingnan natin yung problema. Tignan muna natin, ano ba ang gusto ng Panginoon mangyari dito? Kaya ganun Diyos mangyari yung mga bagay na ito. Ngayon, pag nakatingin ka sa Panginoon, sa pananaw ng Panginoon, sabi niya,
Ano ba sinasabi niya? And all things work together for good. Mahal mo ba ang Lord? Oh, sabi niya, and all things work together for good to them that love God. If you really love God, huwag kang ma-interrupt sa mga bagay na yan. Kasi sa mundong ito, talagang dadanas ka ng mga problema na kinayagan din sa mga taong hindi Kristiyano. Even mga mananampalataya, pagka-karnal yan, ang isang Kristiyano, kahit siya Kristiyano, pag-karnal, para siya hindi Kristiyano. Ganun yan. Sabi, Kristiyano pa naman siya. Naku, huwag na, maniisipin yun. Kaya siya nagsalita ng ganun, dahil karnal siya. Kaya huwag ka magpapa-apekto. All you have to do is to pray, na hindi ka ma-apektuhan sa ginawa niya, hayaan mo lang siya nasa kasalanan. All you have to do is to pray for him or her, na sana Lord, ma-overcome niya yun. Sana maisip niya na nasa carnality siya. Kasi alam ko, dapat siya nasa isipan, alam ko, pag siya ay nasa fellowship, hindi niya yun gagawin. Pero ginawa niya yun, isang maliwanag, na larawan ng isang Kristiyanong nasa karnalidad na wala sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ganyan lagi ang pananaw natin, di ba? Nakikita mo na bawat dumadating sa iyo, ano man yan, yan ay galing sa Diyos. Work out niya, gagawin niyang mabuti yung mga bagay na hindi maganda sa buhay mo. All things work together. All things. O, di ba? Pag gumawa ka ng, ano ba yon? Ano ba yung tinapay na yon? Pag gumawa ka ng tinapay na macros ba hindi? Tinapay na nandun yung mayroong red wine, may suka, mga pangit, may mapapait na nilalagay doon. Pinagsama-sama, pag niluto mo, sarap. Ganun din yun. Nangyari yung mga bagay na yan para sa ating ikabubuti. Yun lang po ba yun? Kaya sabi niya, if He's allowed suffering, pag pinayagan mo yung sufferings na yan, He has something good to achieve through it. Diba? May magagawa, mayroon kong makakamit dyan, may mararating ka. Pag pinayagan mo yung suffering sa buhay mo na, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Kayo nagmamay-ari sa buhay ko. Alam ko naman na walang aksidente sa buhay ko. Ngayon ko nalaman na mayroon kang purpose sa mga problemang ito. Then, Lord, kasama naman kita eh. Maabot ka. May mararating ka. Next is ask the Lord to reveal His goal for adversity, for problems in life. Okay? Ask the Lord to reveal His goal for this hardship and sufferings in your life. Yung masakit na sitwasyon sa ating buhay ay hindi po paulit-ulit na nangyayari yan. Pero ang tawag dyan is learning opportunities. Okay? Kaya nga bisa na ulit-ulit nga yan. Pero hindi yan paulit-ulit. Pero ang gusto ng Panginoon, matuto ka. Pag paulit-ulit yung nangyayaring problema sa buhay mo, it is your learning opportunities. Pagkakataon mong matuto. Hindi yung, eto na naman, eto na naman, eto na naman. Hindi po. Sabi ng kasi ng Lord, hindi ka natututo eh. Tingnan niyo sa choir. Kanta, bass, okay? Tenor, di ba? Soprano, alto. Pag hindi nagsama-sama yung sabi ng choir, ulit. Hanggat hindi na perfect yan, hindi ka kakanta sa choir. Hindi kakanta yung pagsanti yan. So it's a learning process. Learning opportunity. Now, if we grow as much as we can, pag ginawa natin ang lahat ng paraan na lumago mula sa ating sufferings na yan, pagdurusa, now, yung mga katotohanang natutuhan natin will be worth than the pain. Wow! Di ba? Ulitin natin ang napakaganda nito. Napakaganda nito. Tingnan nyo. Pag tayo lumago, okay, pinilit natin talagang magpakalago mula sa mga pagdurusang dumadating sa buhay natin. Sa bandang huli, ito yung katotohanan dito, ano? Yung katotohanan natuto natin ay mas mahalaga kaysa sakit na naramdaman natin. Wow, sabihin mo sa bandang huli, ako nasasabi, ako sa inyo, sabihin nyo, wow, Lord, salamat sa natutuhan ko. Masakit, matindi, pressure ako, Lord. Pero alam nyo, after that, mas mahalaga pa yung natutuhan ko ngayon. May natutuhan po ako. Yun ang dapat. Hindi yung puro taon ka na sa mga panloob mo. Andun pa rin ang buhay-buhay mo na bitter ka pa rin. Ilang taon ka na bitter ka pa rin. Ba't ganun? Maraming mananampalataya ng ganyan. Para kang Kristiyano, hindi natututo, wala ka natutuhan. Sa tagal ng taon,
ganun ka pa rin. Eh, wala yun. Maaaring Kristiyano ka, pero maaaring matindi rin pagkakarnal mo. Nasa backsliding ka na. Next is surrender to God's will. So, nakita mo na yan, na pag may problemang dumating, ang dapat tugon mo, ang galing sa Lord ito. He is working together for my good. Then, ano pa? Habang nangyayari, yung sabi mo, Lord, i-reveal mo nga sa amin kung ano yung goal mo. Bakit mo pinayagan mga pressures, problems sa buhay mo. So, nagiging learning opportunities mo ngayon. At yung nangyayari sa iyo, sa bandang huli, mas minahalagahan mo yung katotohanan na natutuhan mo kaysa doon sa nasaktan ka. Then, ano mangyayari ngayon? Dahil natuto ka na ito ngayon, surrender to God's will. Wala kayo ibang choice eh. Sabi mo talagang, grabe pala pag nasa kalooban ka ng Panginoon, ano? Safe ka pala talaga. Doon yung pain, pero kasama ang Panginoon. Now, even if we don't fully understand why we're suffering, kaya maaaring hindi mo talagang ganap na maintindihan bakit ka nagdudusa. Now, ang tamang tugon natin dito is surrender yourself to whatever the Lord is doing. Okay? Ang pinakamagandang tamang tugon natin dito, isuko natin ang ating sarili kung ano man ang nais ng Diyos na gawin. Bakit? Alam natin that He is only working for the best of His children's lives. Yun. Anak tayo ng Diyos eh. Kahit anong mangyari, anak tayo ng Diyos, tantay mo ng palatay kay Kristo bilang tagapagligtas. Diba? John 1:12, for as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. So dahil tayo anak ng Diyos, siyempre gagawin niyang lahat ng paraan para lumaki tayong malakas, malusog, matagumpay, di ba? So alam naman natin na tayo bilang isang mananampalatay, nasa mundo tayo na naghahari ang dyablo. Okay, although siyang may control ng lahat. Pero alam din natin na He only works for the best. Binibigay niya yung gumagawa ang Panginoon yung best niya para sa ating kanyang mga anak, sa buhay ng kanyang mga anak. Siguro kung hindi sa Panginoon, hindi ko rin maabot yung stage sa ating spiritual na buhay. Hindi pa naabot yung aking maturity, no? Pero ibig sabihin, naabot yung level na to sa spiritual na buhay ko because of these things. Kaya nga, you have to surrender to God's will. Ano bang kalooban natin? Alam naman natin last time, anong God's will? Yung purpose ng Panginoon. Yung plano ng Panginoon. At kung nalaman mo yung plano, you have to obey His will. Kaya may purpose kayo, diba? May purpose ang Lord kaya kanyang ligtas. Okay? Dahil iniligtas ka ng Panginoon, dapat malaman mo yung kalooban niya. Pag pinaalam ng Diyos, unti-unti yung kanyang kalooban, ikaw naman, sunod mo. Andun yung kanyang paglago. So, kailangan isuko mo talaga ang kalooban sa Panginoon. Ano ba? Rest by trusting in His faithfulness. Ano sabihin ng rest? Okay? Italaga mo yung buhay mo. Sa pamagitan ng pagtitiwala sa kanyang katapatan, hindi siya nagbabago. God's unchangeable. He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano siya naging faithful kay Moses, kay Joseph, balikan yung buhay ni Joseph, di ba? And the Lord was with Joseph. Kahit anong nangyari sa kanya, di ba? Ito yung lesson natin. Binenta, kinainggitan, pinagtangka ang patayin, ibinenta. Okay? Tapos ginawang alipin. In spite na maging alipin siya, binigay niyang, sinurrender niyang life niya sa Panginoon. Kaya makikita sa Bible, and the Lord was with Joseph. Then later on, na-promote siya. Why? Because nasa kalooban siya ng Panginoon. Hindi ipopromote ng Diyos ang buhay mo hanggang ikaw nasa pagsuway. Pero pag nasa pagsunod ka at sinusunod mo yung kalooban niya, imposible hindi kayo promote ng Diyos. Posible hindi ka na magulo. Dumating yung pinakamatinding temptation sa life niya. Tinukso siya ng pinakamagandang babae sa buhay niya. Sa babae sa buhay sa pinagtatrabuhan yung asawa ng kanyang boss. Pero sabi niya palagi, no, no, no. Okay? Sabi niya lahat ng mga bagay nito pinagkatiwala sa akin ng aking boss, ni Potiphar. Ikaw na hindi niya pinagkatiwala sa akin. Kaya tumakbo siya. Napagbintangan. Anong nangyari? Umangal ba siya? Nakulong. Sa kulungan, naging matapat, and the Lord was with Joseph. Later, he was promoted. The second powerful man in Egypt. Second to the Pharaoh. Parang grabe naman. Paano tayo ipopromote ng Lord? Kung mga simpleng problema, hindi natin may basa. Diba? Just rest by trusting in His faithfulness. Pag sino yung rest, nakasandal ka lang sa kanyang katapatan. Kaya magdahil nagtitiwala ka sa Kanya. So the Lord always does what He promised
and is trustworthy. Pag sinabing trustworthy, mapagkakatiwalaan siya. Saan? Sa bawat sitwasyon. Sa bawat nangyayari sa buhay natin. Kaya yun ang promise naman niya, di ba? Even sa ating pain, masakit, matindi ang presyo, we can rest in His faithfulness to bring us through our what? Problems, our heartaches, our difficulties in a way that pleases and honors Him. See, ito maganda kasi dito, may promise siya na kapag dumaan ka sa problema, siya nagpaintulot nito, siya nagbigay sa atin, pero ang pangako niya, sasamahan niya tayo. Bakit? Para sigurado niya na, siyempre, paglabas mo sa problema yun, that pleases and honors God. Okay? Ang glory nasa Panginoon. Kasi siya nag-ayos sa buhay mo. Siya nagdiretso ng buhay mo. Siya naglagay sa tamang landas para sa iyo. So, anong sabi ng Bible dito? Biblical truth affirms that God's goal for our hardship is our spiritual growth. So, isa ulit, punto sa babalikan natin, walang ibang purpose ang Lord sa mga problemang dumadating sa atin kundi tayo lumago sa spiritual nating buhay. Hardship and suffering is the Lord's most effective way. Okay? Galing ano? Hardship and suffering. Parang matindi. Kung hindi magaling, parang matindi. Okay? Ulitin, hardship and sufferings are the Lord's most effective way of what? Deepening our faith and commitment to Him. Para lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya at yung commitment natin. So after He has brought us through those problems, the foundation of our trust in Him is strengthened, lumakas. Kaya hindi ka basta-basta matitinan. 1 Peter 1, 6-7. Yan ang sinasabi niyan. Pag nadaanan mo yan, paglabas mo yan, itiwala mo sa Kanya, lumakas. Okay? And with each trial, bawat pagsubok na dumadating sa buhay natin, yung kumpiyansa natin sa Kanya ay tumataas. Dahil kung titignan natin ulit, babalikan natin yung mga nangyari sa buhay natin, makita natin ng Panginoon, napakatapat talaga ng Lord, hindi niya ako pinabayaan. Okay? Kung babalikan mo yun, siguro Panginoon, patay ka na. Pero hindi ka walang nangyari sa'yo, napabuti ka pa. Paano ako? Sa problema ko, napabuti ako sa problema ko. I get closer to God. Okay? The more I hate sin in my life. Yung mga weaknesses ko sa buhay ko, aminin ko, ang dami kong weaknesses sa buhay ko. Pero dahil sa mga problemang dumating, inayos ng Lord lahat yun. So the area of hardship and sufferings in our lives are where God is working to bring us to spiritual maturity. Doon lang siya nakakagawa. Okay? Yung mga sufferings na yan, dumadating sa buhay. Siyempre, alam niya kung saan hanggang kaya natin. Alam niya kung may nangyayari pa sa buhay natin. Kaya nga, ikaw rin, habang ikaw nasa kalooban niya, nakikita mo rin ang sarili mo, inobserbahan mo rin ng Diyos kung paano gumagawa sa buhay mo. At ang goal ng Diyos, okay, sa kanyang isip, is know exactly how to achieve it. Alam niya yun. Alam niya, God is an all-knowing God. God is an all-powerful God. Alam niya kung paano ka dadalhin sa lugar na yun ng maturity. Kung ikaw ay may pagsuko sa Kanya, kung nasa kalooban Kanya. Pero kung ikaw ay nasa karnalidad, nagre-reklamo ka, sumasama ang loob mo, naging bitter ka, ay anong gagawin ng Lord? Patitindihin uli yan. Kasi may gusto siyang maarating sa buhay mo eh. May gusto kanyang maabot sa buhay mo. At may gusto siyang abutin sa buhay mo. So, He is in the process of maturing us from the inside. Romans 5, 3-5. Okay? At hindi to makukuha po sa, sabihin natin, nag-masteral ka. Sabihin natin si John Ray, nag-master of divinity. Alam na lahat from Genesis to Revelation, ay hindi po makukuha yan paglago natin. Alam mo na, yung knowledge, academic, but we must be taught through the experience of suffering and hardship. So alam niyo, habang natututuhan ko to, talagang, grabe pala talaga, nandun pala talaga ang suffering, yung sa sufferings pala doon talaga ay matututo. Tingnan niyo, yung mga abogado, ang dami ko siya na nag-iiyak ng abogado para makapasa sa bar. O di ba? Tapos sila sa siya, mag-aaral pa uli sila para lang makapasa.
at maging ganap na abogado. Okay? So, ano yun? Hindi sila natutulog. Napakataas ng mga libro pinag-aaralan nila. Ang dami. Hindi mo madali yun. Yung isa nasusuka na sila. Naalala ko isang kaibigan ko, sa pamangkin ko, paano sila nag-aaral bago naging abogado. Pero grabe, inabot niya. Pero ngayon, ganap pa silang abogado. After the examination, nakapasa na sila at nakahinga na sila ng maluwag. Ganun din po tayo. After the problems, may natutuhan tayo. May naabot tayo. Okay? Unang-una, nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Okay po. Tulad ng isang bagyo, it reveals what's inside us. Uli, balikan natin yung billboy, no? Na nagre-ring yan during the storms. Yung pagbit ng paghampas ng alon at hangin, lumalabas dito yung musika within that boy na yan. Boya. So to with trials reveals what's inside the person. So ngayon, may mga problema tayo ngayon. Ano kaya nakikita natin dito? Okay? So, anong tingin, anong view natin? Our view of God. Do we think He is trustworthy? Sa gitna ng problema natin ngayon, anong tingin natin sa Diyos? Siya ba'y mapagkakatiwalaan? Okay? Yung atin naman tingin sa sarili natin, do we think He is trustworthy? Diba? Do you think He is trustworthy? Sa sarili natin, do we see ourselves as God, beloved children? Una kanina, our view of God is, do we think He is trustworthy? Mapagkakatiwalaan ba natin? Pag tingnan natin yung sarili natin, do we think ourselves as God, beloved children? Okay. Minsan may mga testing ko sa life ko. Paggising ko sa madaling araw, may nangyayaring di maganda. Ang una kong sinasabi palagi, Lord, alam ko yung ginagawa mo, parang rosary ko na yun eh. At maaaring hindi ko maintindihan ito, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo na alam mo yung ginagawa. Pangalawa, pag tinignan ko sarili ko, tama ito eh. Okay? Anak mo ako. At nung ako hindi pa Kristiyano, sabi ko, minahal mo na ako. Lalo na ngayon, mahal mo ako. At dahil mahal mo ako, pinapayagan mo mga bagay ko, pang lalong lumalim ang pananalig ko sa iyo. Lumalim ang tiwala ko sa iyo. Lumalim ang panalangin ko sa iyo. Dahil gusto mo akong gamitin sa araw. Ayun. So, the important of things in our lives, ganito kahalaga. Pag nangyayari yung problema sa iyo, kaya gaano kahalaga yung mga bagay sa buhay mo? Kapag sinabi ng Diyos, alisin mo yung mga bagay na yan na ayaw na gusto nating manatili sa buhay natin. So, our response, reveals its priority in our hearts. Kasi minsan may mga bagay na gusto alisin sa buhay natin, na gusto nating manatili sa buhay natin, and then sabi ng Panginoon, yung tugon mo dyan, nagpapahayag na kung ano yung prioridad mo sa buhay mo. Kaya, halimbawa, ano yung dapat nating alisin sa buhay natin na nakakasagabal sa buhay natin? Ano pa? Our strengths and weakness. Dito nakikita yung lakas at kahinaan natin pag dumating yung problema. Is it in the difficulties that we discover how strong or how weak we truly are? Diba? Nakikita natin, pag dumating yung problema, ay talagang kahina itong kahinaan ko. Itong kalakasan ko. So doon nahahayag kung saan tayo malakas, doon tayo mahina. Ang tutukan natin, yung kahinaan natin. And the more na dapat natin tuunan yung mga mahihina sa buhay kahinaan natin para mapalakas natin. Kasi yung strength natin, malakas na yun. Kung saan ka mahina, yun ang patatagin mo. So pag dumating ang problema, nakita mo, dito pa rin ako mahina. So yan, ipag-pray mo sa Lord. Lord, tulungan ako maging matatag sa buhay ko nito. Ito yung kainahan ko, ayaw ko ng buling mo magsak. Tulungan mo po ako paano ito maging matatag. Another one, dito naririnig, pag may problema ka, gaano ka katatag, yung endurance mo. Kaya yung endurance, hanggang kailan ka tatagal. Diba? Meron ba tayong isang matatag na pundasyon sa ating pananampalataya na nakakayanan natin na tiisin ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin kahit matindi, or ayoko na, andalin natin mag-give up. Okay? Gusto natin sumuko agad. Kaya pag may dumating sa problema, diyan nakikita nga gaano kahaba ang iyong pasensya. Gaano kahaba, kailan ka tatagal. Okay? Parang si exercise.
Una, yung unang araw ko nga, gusto ko lumit yung tiyan ko. Ay, una, 2 repetitions lang nagawa ko ng 1 to 25. Aba, yung pangalawa, pangatlo, 1 to 50 na seconds. Nagawa ko kanina ng umaga, 60. Sabi sabihin, tumatagal. Habang tumatagal ka pala talaga ganyan. So, yung problema yan, inuunti-unti lang doon sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na endurance. Then, pag may dumating uli yung problema yan, dito nakikita yung pananang our faith in God. How much do we trust the Lord and believe that He uses hardship and sufferings for our good? Diba? So, yung faith namin sa Lord. Kaya yung 7 habits natin, di ba? Na tinuro natin ng Merkulis, number 1 is prayer. Pangalawa is faith. Di ba? So, how's your faith in God? So, naniniwala ka ba talaga sa Kanya sa Panginoon? Na ginagamit niya yung paghihirap na yan, problema yan, para sa ating ikabubuti? Dapat lang. Dahil alam na natin, tinugulan na natin yan, pinag-usapan na natin kanina pa. So, dapat yung faith natin, diyan nakikita, sinasabing, mahina pa rin, the more na hanapin mo ang katotohanan, lalo kang dumikit sa Panginoon. So, our spiritual growth is determined by the way we view sufferings. Yan. Pag dumating yan, para gusto mong lumago sa pananampalataya, pag dumating yung problema, anong tingin mo sa problema niyan? Okay? Anong tingin mo sa pagdurusang yan? Dalawa yan. Pwede yung maging hadlang sa buhay mo, or is an opportunity to grow in a relationship with the Lord. Kaya the choice is yours palagi. Nasa iyo palagi yung desisyon. Pag may dumating na problema, hadlang ba sa paglago mo, or oportunidad o pagkakataon para lalong lumago ang iyong relationship sa Panginoon sa Kristo. So sa bawat trial, in every trial, ang goal ng Panginoon is that we increase in our knowledge and understanding of His ways and trust in His faithfulness. Kaya sabi niya palagi, di ba, but grow in grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. So napakalaki nakikinig kayo palagi, nagbabasa. Okay, palagi yung kinakausap ang... Kaya isang bagay pa, nagbasa ka ng Bible, hindi mo naman meditate. Di ba, isa sa mga 7 ways natin is meditate the Word of God. Okay? Nagtatanong ka sa Panginoon, tinatanong mo siya. So gusto niya, sa bawat pagsubok natin na dadating sa buhay natin, ang goal ng Panginoon o layunin ng Panginoon sa atin is lumago tayo sa kaalaman at pamunawa sa kanyang pamamaraan, sa pagtiwala sa kanyang katapatan. Amen po mga kapatid. Wow! Siguro naman, itong sa pamagitan ng mga lessons natin ganito mga kapatid, tatawanan natin yung virus na yan. Okay? Siyempre, magiging maingat pa rin tayo. Andun yung paglilinis ng katawan. Okay, mag-ingat, andun yung alcohol, magsasabog palagi ng kamay. Siyempre, nasa kalooban ka ng Panginoon. Safe ka sa Panginoon, safe ka rin physically. So, ang diablo kasi naghahanap ng paraan yan para tayo ay makakakita ng butas sa buhay natin. So, anong tugon natin as a response? Do we view suffering, hardship as an obstacle or opportunity for spiritual growth? Why do we see it this way? Yan ang mga tanong natin, ano? What keeps you from suffering to God's will in the midst of pain, disappointments, or loss? Yan ang mga tanong na dapat natin yan. What keeps you from surrendering to God? Ano yung humahadlang sa inyo para sumuko tayo sa kalooban ng Panginoon sa gitna ng problema natin, sa gitna ng pain na nararanasan mo, sa gitna ng disappointments na nararanasan mo, or may nawala sa buhay mo, o may nawalang bagay sa buhay mo. Ano ang mahadlang sa inyo? Suko mo ang sarili mo sa Diyos. Now, God has worked in our life through hardship and sufferings. What sins has He revealed? Habang pinag-aaralan natin ito, habang ito ay nasa gitna ng pagdurusa, for example, ano yung kasalanan ang lumabas sa buhay mo, ni-reveal sa inang Ama o ng Holy Spirit? Ano yung lesson na natutuhan mo? Has trained you for service? Naging paraan mo ito para matrain ka, may matutuhan ka para sa iba, para maglingkod sa Panginoon? Okay. Now, bago tayo magwakas, meron akong illustration na bibigay sa atin. Ano?
yung tinatawag last time ibigay ko about refining silver. Kung yung gold, nire-refine yun sa mainit na apoy, no? Pero sa silver pala iba. Yung gold kasi habang tinutunan mo yan, may lumalabas na mga dumi, inaalis yan, tinatanggal. Sa silver naman iba, para ma-purify mo yung silver. Kasi sa Malakay chapter 3 verse 3, binasa ito ng grupo ng mga kababaihan. At nakita nila yung sa Bible study nila, sabi niya, na parang napapasil sila. Sabi niya, binasa nila siya, and he shall sit as a refiner and purifier of silver. So Malakay 3. Isa sa mga kababaihan ang nangako, sabi niya, huwag kayo mag-alala. Pupunta ako sa silversmith na yan. Pupuntahan ko kung anong ginagawa niya, kung paano niya naging napapapuro yung silver. Now, nagpunta siya at makaawa siya doon sa silversmith na yon. Ano ba yung proseso ginagamit mo? Paliwanag mo ka sa akin. Sabi niya, paano ba nire-refine ng silver? Sabi niya, do you sit while the work of refining is going on? Sabi niya, oh yes, madam. Sabi niya, sabi ng silversmith, I must sit with my eye steadily fixed on the furnace. So, ibig sabihin, nakatitig yung silversmith, yung taga-tutunaw ng ano ba silver sa Tagalog? Sa silver. Okay? Sabi niya, for if the time necessary for refining he exceeded is in the slightest degree, the silver is sure to be injured. So, masisira pala yung silver. Okay? Kapag ito'y nasobrahan sa init. Kaya pala nakatingin palagi yung silversmith doon sa silver na yon, kasi pag nasobrahan ng ang init niya, masisira. Hindi ba? May injure yung silver. So at once, sabi niya, he saw the beauty and comfort of expression. Sabi niya, he shall sit as a refiner and purifier of silver. So the Lord Jesus Christ, nakikita ng Panginoon sa Kristo ang kahalagahan na ilagay ang kanyang mga anak sa apoy ng pagdurusa. But he is seated by the side of it. Nakatabi siya sa atin habang nagdurusa tayo, habang nararamdaman tayo yung pain na yun para gawin tayong puro sa ating pananampalataya, yung mata niya ay talaga nakatitig sa atin. Okay? Habang pinupurify po tayo sa ating buhay Kristiyano. At yung wisdom at love are both engaged in the best manner of His children. Nakandun po involved yung kanyang kaalaman. Kasi all-knowing siya eh. Yung kanyang goal para tayo mapino. At yung kanyang pagmamahal. Both yan, magkakasama para maibigay niya yung best para sa kanyang mga anak. So their trial do not come for rush. Hindi apurahan. Now, habang yung babae naman, paalis na sa shop ng silversmith. Tinawag siya ng silversmith. And he said, he had still further to mention that he only knew when the process of purifying was complete by seeing his own image reflected on the silver. Yun, kapag habang tinutunaw yung silver na yon, at kaya pala nakatingin yung silversmith, habang tinutunaw yung silver, pag nakita na niya yung mukha niya doon sa silver, parang salamin, doon sa time titigil na niya yung furnace. So it with Christ's image is reflected on us, His work of purifying is accomplished. Hope you learned something this morning, mga kapatid. Kaya kung may natututuhan na kayo, na-in love na kayo sa Lord, excited ka na magsimba, excited ka na mag-aral ng Word of God, excited ka na mag-worship sa Panginoon, okay? Nakikita na sa iyo, hindi ka na nalilate sa iyong pagsisimba, okay ka sa giving mo, nagsishare ka na ng gospel sa Panginoon, siguro nasa time na ililest na ng Lord yung mga problems na dumadating sa buhay natin. Kasi unti-unti na niyang nakikita ang kanyang sarili sa iyo. Okay? So mga kapatid, huwag natin kakalimutan ang mga lessons na nating natutuhan ngayon. Just be faithful, not only mag-take note, kundi balikan niyo ulit. Okay? Read it, meditate the Word of God, at ilagay niyo sa isip niyo na, Lord, ngayon pa natutuhan na yung pala mga problema at paghihirap sa akin sa buhay ko, ay maganda pala ang plano mo sa akin. So maraming salamat, Panginoon.
Doon mo ngayon ma-appreciate ang Panginoon. Doon ka ngayon magbabago. Doon magbabago ang direction mo. Doon mo ma-appreciate yung mga bagay na dumadating sa buhay mo. Okay? At sa time yung blessing papasok na sa'yo. Unang-una, siyempre, spiritual blessings, bago ka na. Then, unti-unti habang lumalago ka, sumusunod naman yung mga material blessings sa'yo. Okay? At nagiging blessing ka sa iba. And then, ang nangyari? Bawat gagawin mo ngayon, sabi ng Bible, whatsoever you eat or drink, or whatsoever you do, you are doing it for the glory of God. Amen po? So, tayo po'y manalangin. Again, sabihin ulit, I miss you. I miss you all. I hope na alam ko palagi naman nasa mabuting kamay kayo ng Panginoon. Bilang anak niya, may plano siya para sa atin. Wala kayong dapat ikatakot. For God has not given us the spirit of fear. Ano binigay sa atin? Power. Ano? Love. Ano? Sound mind. Maayos na kaisipan. Okay? Tayo manalangin. Aming mga banal na nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga salita mong na pag-aralan natin ngayon. Salamat, God the Holy Spirit, dahil binigyan mo ng liwanag ang aral na ito sa amin. Naway maging bahagi po ito ng buhay natin. Lalo na po ito nga, nasa gitna kami ng crisis. Pero bagamat nasa gitna kayo ng crisis, hindi na kayo na lang po nakakaalam kung gaano ito kaikli, kung gaano ito kahaba. Pero naniniwala kami na pinahintulutan mo mga bagay nito, maliwanag po sa iyong salita, na ito'y para sa aming ikabubuti at hindi kakasama namin. Kaya natutuhan po namin na kahit anong mangyari, manatili kami sa kalooban mo para pangtutok ang mga kilos sa buhay namin, na baguhin kami at papalago yung kasalanan namin. Mapalago ang aming pananampalataya sa inyo bilang isang Kristiyan. Tulungan po kami na patuloy na mamuhi sa kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa salita at sa gawa. Upang maabot namin talagang plano mo sa buhay namin. Salamat po sa mga Bethanites na nakikinig ngayon. Tulungan po sila na may magkaroon ng kapakinabangan sa nangyayaring crisis ito sa buhay namin. Hindi po namin na pagkakailan, pero sa halip na magreklamo, matakot, mag-alala, ito na yung panahon para i-train namin yung sarili namin na magtiwala sa iyo, na maaasahan ka sa lahat ng oras. Ito yung panahon para ipaglaban namin yung karapatan namin. Ano po yung karapatan namin? Na manatili sa kalooban mo. At ang banal na Espiritu palagi nasa kontrol namin. Naniniwala kami na in-spite na kami nasa loob ng aming worst enemy. Kapag ang Holy Spirit ang siyang may control sa amin, even yung worst enemy na to ay kontrolado niya. Salamat po Ama sa patnubay na pagkakaloob sa amin. Salamat sa mga blessings in spite of these things na nangyayari sa buhay namin. Dalangin ko po yung 2 billion na nakita namin kanina na pinagkatiwala ng Pangulo kay Senador Cayetano, Pia Cayetano, na siyang mahala distribute ito. Dalangin ko po Ama na yung mga national government, even yung mga local governments hanggang sa barangay ay may distribute po nila ito ng maayos, ng may katapatan at may pagkikare sa bawat mamamayan. Alisin niyo po ang korupsyon sa aming bansa. Alisin mo ang korupsyon sa gobyerno namin. Ito na yung panahon para makatulong sa isa't isa. Para yung mga taong palaging lumalabas ay hindi na lumabas. Lumalabas sila dahil kulang sa kailangan nila dahil kumita para kumain. Pero pag sila ay nabigyan, mapabilit ang pag-distribute ng 2 billion pesos na yan para sa mga mamamayan. Alam ko total lockdown ang mangyayari at yung virus na yan, may mapapatay yung virus na yan. Salamat sa aming Pangulo, salamat sa mga senators at congressman namin na mamahala, sa aming mayors, governors, at sa aming mga barangay captains. Dalangin ko, patnubay mo sa kanila, dalangin ko protection mo sa kanila. At tinadalangin din po namin ang mga frontliners. Please Lord, protektahan niyo po sila. Lalo yung mga doctors na naka-involve talaga dun sa mismo talaga sa masakit. Dalangin ko ang protection mo sa kanila, yung sa mga police, militaries, at lahat po ng mga agencies na involved dito. Provide mo kanilang pangangailangan, yung protection gadgets nila. Hindi ko namin sinasabing alisin mo ang virus na to dahil kayo nagpahintulog nito at kayo lang nakakaalam po kailan mo totally aalisin ito. Pero alam ko pag kami sumunod, even kami yung maliwanag kanina doon sa silversmith na yun, na kapag na-purify mo kami sa mamagitan ng mga bagay, even yung aming lugar ay napupurify, ang pollution, na-purify kami sa pollution.
sa crime, ganoon din. Even sa buhay namin. Kapag nakita ka na sa buhay namin, pag ando na yung ganap na pagsunod, pagtitiwala sa iyo, alam ko, aalisin ito sa buhay namin. Salamat po sa safety namin. Salamat po sa patuloy na pagkilos po sa buhay namin. Lahat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po may naaawit. Okay. So mamaya magkita-kita ulit tayo. Be safe. Be faithful. Stay in fellowship with God. Thank you. Love you. Miss you. Bye-bye.